Minamahal na panauwi, ako nga pala ang lakandulang buhat pa sa tayo. Narito tayo upang tumaya ng pakinggan ang dalawang panig na may nais sabihin at paglaban. Sino nga ba ang susunugin sa apoy dahil sa kanyang pananampalataya? O sino ang mga susubukin sa apoy dahil sa kanyang paniniwala? Akin ang ipinapaubaya sa kabilang panig. Magandang umaga sa bawat tagapakinig. Ako ay naniniwalang hindi ko na kailangang maglingkod pa. Bakit pa ako magpapakristiyana kung ako pa rin naman ay susubukin? Bakit ko pa kailangan dumalos sa mga gawain kung problema rin naman ay darating? Kung ganoon pa rin naman sa pagiging kristyano, ano bang pinagkaiba kung ako'y patuloy na mumuhay ng naayon sa mundo? Ganoon pa rin naman ang aking dadanasin. Una pa lamang ay may naninindigan nga sa kanyang paniniwala. Tunay nga bang walang pinagkaibang hindi nanampalataya sa kanyang mga pagsubok? Kabilang panig ay aking paunlakan at pakinggan. Ako naman ay isang mananampalataya at naniniwala na walang pagkakaiba ang mga mananampalataya at hindi sumasampalataya. Tama ang iyong tinura na kahit kami mananampalataya na ay nakararanas pa rin ng pagsubok at problema. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay dapat kaming tumigil na sa aming pananampalataya. Ang pagkakaiba natin, aking kapatid, ay mayroong Diyos na sa amin ay umaagapan. Sabi nga sa mga awit 46, versikulo 1, ang Diyos ang ating ampunan at kalakasan hanggang sa klolo sa kabagabagan. Kami may mahirapan, patid namin kami niya pababayaan. Ngunit, ano pang silbi ng inyong pananampalataya kung patuloy kayong sinusubok ng problema? Hindi ba't inyo nang pinaligtan ng inyong mga kasalanan? Kung gayoy, ano mang pinagkaiba nyo sa aming patuloy na gumagawa ng kasalanan? Sabihin na natin na sa aming hindi naniniwala na ang pagsubok ay isang parusa. Ngunit ano namang tawag sa inyong may pananampalataya na? Ano pang silbi ng inyong pagpupuri, pagsisimba at paghahayo kung nasasaksihan ko patuloy ang pagsubok sa inyo? Aking kapatid, hindi nangangahulugan na tuwing kami sinusubok ng problema, kami ay pinarurusahan. Sa katotohanan, ito'y pagtitibay sa aming pananampalataya. Sabi sa Roma 5, versikulo 3, at hindi lamang gayon, kundi na may nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nung nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay sinubok, ay ikaw ay pababayaan na ng ating Panginoon. Kami man ay dumating sa mga pagsubok, alam namin hindi kami pababayaan kailanman ng ating Panginoon. Ngunit, bakit kailangan pang dumaan sa apoy? Hindi pa ba sapat ang inyong pagmamahal at pananampalataya sa Diyos? Hindi ba't sinasabi sa Biblia na ang Panginoon ay mahabagin at puno ng pagbiyaya? Kung tunay nga siyang mapagmahal at mapagbiyaya at mahabagin, bakit siya patuloy na nagbibigay ng mga pagsubok at problema? Bakit hindi na lamang siya magbuhos ng mga pagpapala? Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang sinasabi sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 7, nasasaad upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto ng sira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapangahayag ni Jesucristo. Ang Biblia na mismo ang nagsabi, aking kapatid, na ang pagsubok sa pananampalataya ay mas mahalaga kaysa ginto na nasisira. Kaysa ginto na nasisira. Hindi naman nangangahulugan na kapag ikaw ay naglingkod na, hindi ka na makakaranas ng pagsubok at problema. Ang paglilingkod ng mga Kristiyano ay hindi lamang dapat patungkol sa pagtanggap ng pag-ibig at awa mula sa Diyos. Dapat rin natin tanggapin kung nais niyang subukin ang pananampalataya natin. At isang katotohanan, kami may dumaan sa maraming apo. Ngunit kailanman hindi masusunog o matutupok man ang pananampalataya pagkat ang Diyos ay aming kasama. O kapatid ko, salamat sa iyong pagbulat sa aking mga mata, sa iyong naging pahayag. Nalaman ko nga na mali ang aking ipinaglalaban. Ako'y papakita na sa ating usaping na talakay. Nais makabatid ng Panginoon kung gaano nga ba katunay at kadibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Tunay nga bang gumagana ang ating pananampalataya kung sinusubok na, kung puro lamang pagmamahal, awa, biyaya ang nating matatamo sa ating Panginoon. Tayo'y hindi matututo. Tayo'y matuto sa buhay ni Job. Bagamat siya'y sinubok na matindi, nanatili ang kanyang pananampalataya at pagpupuri. Bagamat siya'y nagsubok na matinding paghirap,
laban ng paghihirap, nanatili ang kanyang pagpupuri. Bagaman siya'y nagdaan sa matinding paghihirap, nanatili ang Diyos sa baba. Ganoon din sa kanyang pagsubok matapos ay siyang pinagpala ng higit pa sa dating mayroon siya. Ganang tunay na buhay ng isang Kristiyano ay manatiling mananampalataya, sinusubok man o pinagpapaalaman. Maraming salamat mga minamahal na panuwing. Lagi natin pagtandaan na ang gusto ng Diyos ay tayo maging karapat-dapat sa kanyang karyan. Kaya naman kung kayo tayo sinubok sa apoy, atin itong lakaran na may pananampalataya at pagtitiwala.